Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo ay muli mag-aaral ng kanyang mga salita. It's May 29, entitled Way in Heaven's Balance. Samahan niyo po akong pag-aralan ito. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 3, the Lord is a God of knowledge and by Him actions are weighed. So, ang Panginoon po ang Diyos ng kaalaman. At sa pamamagitan ng gawa, ito po ay isang timbang. The Lord is a God of knowledge. In His Word, He is represented as weighing men, their development of character and all their motives, whether they be good or evil. So dito mapapansin natin na ang Panginoon, ang siyang Diyos ng karunungan, at ang kanyang mga salita ay nagre-representa sa timbangan ng bawat tao. Kung paano natin ma-develop ang karakter ni Kristo sa bawat motibo, sa bawat aksyon na pinapakita natin. Whether ito ba'y mabuti o masama. It is for the eternal interest of everyone to search his own heart and to improve every God-given faculty. Let all remember that there is not a motive in the heart of any man that the Lord does not clearly see. So sa ating pang walang hanggang interes, sa bawat isa sa atin, kinakailangan saliksikin ng ating mga puso upang ma-improve sa atin ang mga talento, mga pagpapala na pinagkaloob ng Diyos sa atin. At sa bawat isa sa atin, alalahanin natin na walang motibo ng tao ang siyang maghari, kundi ang prinsipyo at ang katotohanan lamang ng Panginoon. Na ang Panginoon lamang talaga ang nakakaakita ng ating mga secret motives. The motives of each one are weighed as carefully as if the destiny of the human agent depended upon this one result. God in heaven is true, and there is not a design, however intricate, or a motive, however carefully hidden, that He does not clearly understand. He reads the secret devisings of every heart. So about motibo, ay isa tong titimbangin ng Panginoon. At dahan-dahan mapapansin natin na saan tayo patutungo. Sa bawat tao, nakadepende ito sa isang resulta lamang. Kung ano yung pinili natin sa panahon ngayon, ayun din yung ating destination. Dahil ang Diyos sa langit ay totoo, siya ay nag-design sa atin na kinakailangan na pumili. Kahit na masyado, anuman ang motibo natin, mga sikreto natin, at yung mga bagay na hindi natin maintindihan, nakakaalam siya. Nakakabasa siya sa mga sikreto ng bawat puso. Men may plan out crooked actions for the future, thinking that God does not understand. But in that great day, when the books are open and every man is judged by the things written in the books, those actions will appear as they are. Ang bawat tao ay nagplano sa kanilang mga sariling aksyon para sa kanilang future. At nag-iisip sila na ang Panginoon ay hindi nakakaintindi dito. Ngunit sa dakilang araw, kapag ang libro ay nabuksan na, ang bawat tao ay hahatulan sa mga bagay na nakasulat sa librong ito, sa bawat aksyon na ginagawa natin. So, maging aware po tayo na nawa magpaglingkuran natin ang Panginoon na may katapatan at maiwasan na natin ang napakaliit na bagay na mga hindi pagkakaintindihan. There are many who need now to consider the words, Tekel, thou art weighed in the balances and art found wanting. God's holy, everlasting, immutable law is the standard by which man is to be tried. So, alam natin sa mga huling araw, tayo ay titimbangin ng Panginoon at nakikita niya tayo na kulang. Ito'y delikado. Dahil ang banal na batas ng Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Ito yung standard ng bawat tao. Ito'y dapat na sinusubok. Nagbibigay ang Panginoon ng pagsubok para tayo ay mamold sa kanyang karakter. Para magtiwala po tayo sa kanya. Na mas mag-focus po tayo sa katotohanan na ito. This law defines what we shall do and what we shall not do, saying, thou shalt and thou shalt not. This law is summed up in the two great principles,
Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. So dito, mapapansin natin yung kautusan talaga nag-define sa mga bagay na dapat natin gawin at sa mga hindi natin dapat gawin. Na kinakailangan nating mahalin ang Panginoon ng ating sa buong puso, buong kaluluwa, kahit na ang kapalit nito ay ating pangkamatayan. Kapag minahal natin ang Panginoon, lahat ng bagay ay ating magagawa at mamahalin din natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. This means just what it says, oh how few will be prepared to meet the law of God in the great day of judgment. Man's way against God's holy law is found wanting. Ito ay nagkakahulugan na gaano kaunti ang naghahanda para paglingkuran ng Panginoon, naghahanda para sa dakilang araw ng paghuhukom. Ang bawat tao ay tinimbangan at ito'y against sa holy sa batas ng Diyos at sila ay nakita na nakulangan. Nakakatakot po mga kapatid. We are enlightened by the precepts of the law, but no man can be justified. Way and found wanting is our inscription by nature. So tayo ay naliwanagan sa mga prinsipyo ng kautusan at walang taong ma-justify kapag nakulangan tayo sa timbang kung hindi napapatawad ang ating mga kasalanan at hindi napapabago ang ating mga thoughts and emotions, ang ating mga works and actions. Nawa ay bigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon na panghawakan ng kanyang pangako at sa pamamagitan ng kanyang kautusan o ng kanyang biyaya ay masusunod natin ang kanyang kalooban. But Christ is our mediator, and accepting Him as our Savior, we may claim the promise. Being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So si Kristo po ang ating tagapamagitan at tinatanggap niya dahil siya ang ating tagapagligtas. At tinatanggap niya kapag tayo ay tatanggap sa kanyang pangako na tayo ay ginastify sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay merong peace sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo na ating tagapagligtas. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay mabigyan natin ng lugar na tayo tinitimbang kung tayo ba ay karapat-dapat sa langit na bayan. Kaya sa panahon natin ngayon, kinakailangan nating siguraduhin ang pawalang hanggang interest, yung buhay na walang hanggan, na ito'y require sa bawat isa na kinakailangan na maihanda natin ang ating mga sarili sa pagharap sa ating Panginoon. Nakikita natin mga kapatid ang mga pangyayaring nagaganap, mga palatandaan sa kanyang pagparito. Ano pa ba ang ating ginagawa ngayon? Sinasayang ba natin ang mga panahon? Nawa ay ating bigyang diin ang bawat katotohanan na ito. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga.